Hindi sapat ang isang lungsod. Ito ang paanyaya ni Chiara Lubick sa mga nagnanais baguhin ang ating mundo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagmamahal na nasa mabuting balita ni Jesus. Inaakay tayo nito araw-araw sa paglikha ng mga pook ng kapatiran kung saan nadarama ng lahat na sila'y minamahal at tinatanggap. Kung nais mong mahikayat ang isang lungsod sa pag-ibig ni Kristo, kung nais mong gawing kaharian ng Diyos ang isang bayan, mag-isip ka muna ng mga hakbang na dapat gawin. Pagkatapos, magtipon ka ng mga kaibigang sumasang-ayon sa iyong ninanais. Makiisa ka sa kanila sa ngalan ni Kristo at hingin mo sa kanila na ilagay ang Diyos una sa lahat. Pagkatapos gumawa ka ng isang kasunduan kasama nila, ipangako sa isa't isa ang isang hindi nagbabago at palagi ang pagmamahal upang ang mananakop ng daigdig ay mamamalagi sa piling ninyo bilang inyong pinuno. Sa ganitong paraan, kapag binuwag na ng pagmamahal ang iyong pagkamakasarili, aalalayan ka ng ina ng pag-ibig sa bawat hakbang na iyong gagawin, magpapahid sa bawat luha at ngingitian ka sa bawat kagalakan. Kaya't puspusan mong pag-aralan ang lungsod, hanapin mo ang nangunguna sa buhay espiritual at makipagkita sa kanya kasama ng iyong mga kaibigan. Ipakita mo sa kanya ang iyong binabalak. Kung hindi siya sumang-ayon, huwag kang gumawa ng anumang hakbang. Kung hindi, masisira ang lahat. Kung payuhan ka niya at bigyan ng mga pamantayan, tanggapin mo ito bilang isang utos. Gamitin mo ang mga ito bilang isang kasabihan para sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Ipahatid mo sa kanya ang iyong pagmamalasakit sapagkat ito ang inutos ni Kristo sa iyo. Ihandog sa kanya ang iyong tulong sa pamamagitan ng espiritual na pagtataguyod sa kanyang malaking pananagutan. Pagkatapos, bigyang pansin ang mga pinakahamak, ang mga dukha, ang mga taong palaboy, ang mga ulila, ang mga bilanggo. Magmadali upang dalawin si Kristo sa kanila kasama ng iyong mga kaibigan na hindi humihinto para magpahinga. Aliwin mo sila at ipakita sa kanila na malapit ang pag-ibig ng Diyos at sinusundan sila. Kung may nagugutom, dalhan mo siya ng pagkain. Kung kailangan nila ng damit, dalhan mo sila ng damit. Kung wala kang damit o pagkain na maibibigay, humiling ka sa Amang nasa langit ng may pananampalataya sapagkat ang mga ito'y kailangan ng kanyang anak na si Kristo na nais mong paglingkuran sa bawat isa. Tutugunin niya ang iyong panalangin. Dala-dala ang mga ito at iba pang handog, humayo ka sa mga lansangan, umakyat ka sa mga kisame, pumasok ka sa mga bodega, hanapin si Kristo sa mga pambayan at pribadong pook, sa mga himpilan ng mga sasakyan, sa mga tren, sa mga squatter. Higit sa lahat, yakapin mo siya sa pamamagitan ng iyong ngiti. Pagkatapos, ipangako mo sa kanya ang isang walang hanggang pagmamahal upang ang iyong mga panalangin at pagpapakasakit na kaisa sa paghahandog sa altar ay makarating sa hindi mo maaabot. Huwag mong iwanang nag-iisa ang sinuman at huwag maging maramot sa iyong mga pangako sapagkat ikaw ay humahayo sa ngalan ng makapangyarihan. Samantalang binibigyan mo ng kagalakan ng Panginoon sa iyong kapwa, ang Diyos mismo ang magpupuno sa iyo at sa iyong mga kasama ng mga makalangit na biyaya. Ibahagi ang mga ito sa bawat isa
upang liwanag at hindi lumabo at ang apoy ng pagmamahal hindi mapawi. Kung ang iyong pagkilos ay walang pag-aalinlangan at ang iyong pananalita ay puno ng karunungan, marami ang susunod sa iyo. Paghati-hatiin mo ang mga taong ito sa maliliit na pangkat upang kasama nila mabago mo ang buong lungsod na nais mong mahikayat sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at magpatuloy ka. Kung magtanong ang iba pagkatapos mabatid ang iyong buhay at makita sa sarili nilang mata ang iyong mga biyaya, magsalita ka. Subalit, kailangang magmula ang buod ng iyong mga pananalita sa mga natutunan mo sa pagsasabuhay. Sa iyong pagsasalita, umalinsunod ka sa pag-ibig ng simbahan at ng banal na kasulatan na unang bukal, tiyak, di mauubos, walang hanggan, kung saan ikaw at iyong mga tagasunod ay dapat uminom. Sa ganitong paraan, kung magsasalita ang pastol, ikaw ang kanyang magiging buhay na salita. Sa pamamagitan ng pag-aliw, pagtulong, pagbigay liwanag, at pagbigay kasiyahan sa mga tinaguriang basura ng lipunan, na ilagay mo na ang pundasyon kung saan itatatag ang bagong lungsod. Tipunin mo ang iyong mga kaibigan at ulitin ang mapapalad sa kanila upang hindi mawala sa kanila ang diwa ni Kristo at ng kanyang mga itinatangi. Pagkatapos, palawakin mo ang iyong pananaw at sabihin mo sa bawat isa na ang bawat kapwa, mayaman o mahirap, maganda o pangit, matalino o walang kakayahan, ay si Kristo na dumaraan. Nawa ang iyong pangkat, ang pangkat ni Jesus at ni Maria ay maging tagapaglingkod ng kapwa. Ang bawat isa ay kailangang makiluha sa mga lumuluha, makipagsaya sa mga nagagalak, palaging nakikibahagi sa mga kalungkutan at kagalakan at hindi sumusuko sa bawat pagpapakasakit. Isalit-salit sa iyong gawa ang taimtim na panalangin at inialay ng iyong pangkat ng may ganap na pagkakaisa. Sa ganitong paraan, makakamit ang pinakadakilang karangalan para kay Kristo mula sa bayang ito. At kung magiging napakahirap ang pakikipaglaban, alalahaning narito ang lihim ng tagumpay. Siyang nagbubunsod sa iyo ay nagbayad na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Patawarin at ipanalangin ang sinumang laban sa iyo. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magkakamit ng awa. At kung hindi mo na makayanan ng paghihirap, awitin mo. Narito ang aking kabiyak, ang aking kaibigan, ang aking kapatid. Kaya't sa iyong kamatayan, wiwikain ng Panginoon sa iyong kaluluwa. Bumangon ka, aking mahal, halina, aking dilag. Galing sa Awit ng Mga Awit. Ito ang kinakailangan upang makamit ang tagumpay para sa isang lungsod hanggang sa puntong madaig ng kabutihan ang kasamaan. Sa pamamagitan natin, mauulit ni Kristo ang mga kataga na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Subalit, hindi sapat ang isang lungsod sa isang Diyos na dumadalaw sa iyo tuwing umaga kung nais mo. Siya ang lumikha ng mga bituin. Siya ang pumapatnubay sa landas ng mga daang-daang tao. Sa pakikipagkasundo sa Kanya, gawing mas malaki ang iyong layunin sa iyong bansa, sa bansa ng bawat isa, sa sanlibutan. Nawa, ang bawat hininga mo ay maging para rito, bawat kilos mo ang iyong pamamahinga
at gayon din ang iyong gawain. Pagdating mo sa kabilang dako, makikita mo kung ano ang may higit na kahalagahan. Ang iyong gantimpala ay magiging katumbas ng iyong pagmamahal. Kumilos ka upang sa gayon pagdating ng oras, hindi ka magsisi dahil nagkulang ka sa pagmamahal. Kiara Lubick, isinalin ni Monsignor Jose C. Abriol mula sa aklat na Meditations.